3,500 yan palang paingay na si Dito. Ito nga, medyo umpisa ako ng baklasin yung si Dito product. Yan, medyo nahihirapan ako dun sa may isang screw na yun. Napakatigas. Buti na lang nakuha pa rin kahit paano. Joy. Wala. Dito sa parte na to, inaalis ko yung mga tornilyo, ayan, para hindi maligaw. Ayan, titignan mo, 3.5 pa lang tumakbo pero napakadumi na ng ano. Dito, hinahanap ko yung top bed center, hindi ko makita. Ayan, nilagyan ko siya ng marking. Para just yung case na alam ko yung mga pang-ibabaw. Ginamitan ko na siya ng impact ko. Bagong din na lang din. Napaganda sa pag-magbalakos ka. Kailangan mo talaga nilaman kang impact ko. Yan, mag-servahan ko yung brand t-shirt ko ng shirt ko. Dito napansin ko na meron kasi ako napansin ng tube ang lalagay ay dapat yung makapalinig sa kabila. Pero dito nung binuksan ko, bagong ano lang ito etong unang bukas ko rito. Tinignan ko yung balik, parang baliktad yung bola, pero hindi ko malaman kung talagang ito ang original na setting ng bola. Ito nalagay. Kasi may napanood ako na yung sarado doon sa kabila siya. Kasi na yung friction sa pag-ikot ng drive po niya. Yung package na to kasi bahala ko magpalit ng from 19 grams to 16 grams. Dahil may napanood ako na medyo mas maganda ang hatak ng 16 grams. Yun nga lang, yan, nilagyan ko ng mat pati yung belt ko. Ang position ng belt dyan, yung Honda nakaharap dito sa akin, pero nilagyan ko na rin siya ng mat para hindi ako maligaw. Kailangan kasi kung paano sa belt plus yung belt, ganyan rin ibabalik. Pero lang kung ipapalit ka ng bago, kung saan mo gusto ilagay yung belt position. Yan, napakarami. Kailangan linisin muna natin. Kailangan malinis muna. Medyo pinas forward ko na dyan kasi napakahaba yun.
Dito napansin ko na may kalawang. Kaya pinunasan ko siya. Dapat yata, mamaya lalagyan ko rin yun ng konting grasa. Siguro kung tumagal-tagal pa, baka mahirapan akong tanggalin yung ano ito. Kinakalaman. Tapos hinahanap ko rin yung top dead center dyan sa may ano, hindi ko makita. Siguro dahil ito ito. Nispayan ko nito ng ano, pagka tuyo ng tubig. Nispayan ko siya ng civic cleaner. Dito naman, nampisa ako ng linisin. Kulog din. Dito kasi napansin ko na medyo matalas yung kanto. Kaya may napanood din ako nila. Naliliha yung kanto para hindi masira agad yung bola. Kaya yan, naliliha ko dito. Ito naman yung 19 grams na stock na. Kali papalpang ko yan 16 grams. Nila ko sa Shopee 16 grams lang yun ang papalit ko yun napanood din ko na nagpalit siya ng 16 grams sa lumakas yung arangkada niya. Nilagay ko na lang muna sa lalagay na 16 grams yung 19 grams tapos in case na gusto kong ibalik nandiyan lang siya. Inuna ko nga palang linisin yung crankcase ko kasi para mas matuyo agad sinisip ko na siya. Hinahanap ko din yung medyo makapal na side kaso wala naman ako nakita. Pareha silang ano. Kaya kahit magkabaliktad siya okay lang kasi wala naman makapal na side. Wala naman kasi magkabilaan na sa'yo. Hinahanap ko dyan yung makapal na side na naman pareha silang Okay na siya. so yung ano ko slider piece okay pa naman. Kaya medyo natutunan ko kasi may kalawang pero nalinis ko yun. Wala naman siyang kalawang. Siya pero yung hotel place na binili ko namiss ko na siya para sasalpak ko nito kasi gusto kong mauna muna bago ko linisin ito dahil hindi sabihin nakaprepare na ako dun sa drive road bago yung mahirap din kasi yung sabay-sabay mo kakalasin mas maganda yun at hinahanap na yung mga team na domestic na siya basta ito yung practice ko
nakalabas yung ano, yung gear. Kailangan kasi nakalabas yung gear. Ayan, makikita mo. Tapos yung washer niya, kinakailangan sentro mo yung washer. Hindi basta ito mo na lang, kailangan makabot natin yung washer niya. Para pag hinigpitan mo, hindi may ipit ng washer yung gear, hindi masisira. Ang tight lang muna ginawa ko dyan, hindi ko pa hinigpitan yun. Yan, sinisentro ko yung washer para lapat na lapat. Ang tight lang muna yan, hindi ko hinigpitan yun. Susunod ko na yung pag-guide dyan. Tapos paglinis na yung flash. Yan, medyo nili ako kasi masyado ng makintab. Medyo pinagaspang ko siya ng konti. Tubig lang yung pinaglinis ko, pero pag medyo natuyo na yan, inubuga ko siya ng CBT cleaner. Susunod ko na yung pagpapagod. Ito ang unang bukas ko ng itong first CBT cleaner ko, kaya nagmamarking ako at saka tinitignan ko kung paano ang posisyon niya. Yan, Shopee rin yan. O, Shopee. Nandito ko na sa Shopee. Yung ano ko naman, nabili ko yan sa TikTok yata nabili yung impact ko. Sa TikTok ko nabili. 1,100 na. Ayun, stick ko yung pagkakalisin ko. Lilinisin, papagka ng grasa. Sinubukan kong proceed pero hindi maganda. Makakapit lang yung ano sa buka. Ayun, itim na ng grasa. Saka malabnaw na yung grasa dyan. Kasi ginamit siya. Saka nakuna ko ang ginamit ng grasa dyan, kulay puti. Pero naman siguro high tech yun. Ayan, tinanggal ko muna yung guide. Hindi kailangan malinis yun. Pero sa paglilinis nitong torque guide, hindi ako gumamit ng tubig. Puro pang CBT cleaner lang ginamit ko kasi meron niyang oil seal. Kung masira yung oil seal. Kaya hindi ko siya ginamitan na. Gasolina. Kasi may kumita kasi napapanood ko. Gasolina na magagamit. Kaya sira yung yun na yun. Mas mabilis yung ito yun. Kaya yun siya maganda. Tutusin na itong ano na to, pwede ko linisan yung sabon lang yun. Kasi wala namang bearings nun. Ito tulad nito, ito may bearing ko. So ito ang bawal na mga ng tubig. At saka ng gasolina kasi may oil seal yan. Sisirain ng gasolina yung oil seal. Kaya hindi ko ginamitan ng gasolina. Nandito tayo sa class. Ginagalas ko.
nagkaroon ako ng problema dyan. Pero wala na, naayos pa rin. Ang problema ako dyan, hindi tumakbo yung motor ko dyan, hindi ko nang ginagawa yan. Kasi tumagsik yung isang spray. Hindi nakakabit mo. Kaya ingat din kayo pagka makakalas kayo ng ganyan. May first time ko lang nagkalas ng ganyan. Hindi masyado akong tiwala. Yun, pagbabalik ko ng spray. Tumagsik yun siya. Kaya nilagyan ko ng coating masama-masalan ng klasa yan. Kailangan kasi meron pa ng basahan. Mas maganda kung mga tatlong basahan. Isang walang grasa. Isang pagbinis na grasa. Niliha ko na rin yung clutch. Yan, itong parte na ito. Kakabit ko na yung circuit niya. Okay naman eh, kabit ko yung dalawa. Yung pangatlo, tumansik. Medyo mawalan ako ng gana ko. Sabi ko, mahirap yatang hanapin yung spring ng circuit na yun. Napakaliit. Kaya baka sakali ako nag-ikot-ikot. Inikot ako dyan sa motor. Hindi malapit ko sa kabilang bakod. Hindi nakita yung kaya ang dalawa nakabit ko. Yung last tapak. Yun, tumansik. Ganun mo na mo. Papahin mo na. Hindi na po. Tumansik. Tumansik. Tanda yun lang doon sa kabila. Nakita ko sa taratahan. Buti nakita ko pa yung circuit. Yung facing din yan, yung circuit na yun. Yung matalas dyan na sa ilalim. Yung pabilog sa ilalim. Yan. Yan, niliha ko na rin yan. Tama natin maputuloy na yung clutch. Nandito na tayo sa lalagyan ko lang ng gasa yung dito tayo sa may bearing. Yung bearing side lang. Yung loob, kasi dalawa yung bearing dyan. Yung loob siya, sakal ko rin yung loob siya. Tapos, pinungan sa bukod para lahat ng outer para malinis. Nagpako na yung loob. Nilagay ko na yung bulb.
parte na to, lagyan ko rin ng mamasa-masalan na grease kasi makasayang sa metal. Para hindi na rin kayo babalik ko yung cement clutch. Tight lang din yun. Sa pag-repeat kasi yan, kaya gagamit ako dyan ng pag-press. Ayan, shampoo rin yan. Gagamit ko lang din sa shampoo. Ano na yun. Holder na yun. Lagyan ko lang sa extension na 70 na sa akat para umayos. 36, 44. 36 yan, 36 pounds. Sa torque. 9 points something. So dry cage naman. 36 po. 44 naman dun sa dry cage. 44. Ayan, tapos kung gagamitan mo na impact yan. Ang over-tight, masisira yung thread. Kaya dapat talaga, gamitan mo talaga siya ng 44. Mahirap masanay nung gumagamit ka lang buong patros. Lalo sa mga ganyan. Dapat gumagamit kayo ng ano rin yan. Napanood ko lang din naman yun sa YouTube. Kaya yung ano yun, kasi kalimitan niya napanood ko, Newton meter. Hindi nakakita ko ng pounds na ginamit. Kaya nakita ko 36, 44 lang. 36 pounds at saka 44 pounds. Malaki kasi yung net ko sa dry pounds na ko. Kaya ito yung kasama niya. Sa Newton meter, alam ko nata, nasa 49, 59 yata. Newton meter. Ayan, tayo natin mag-click. Yun. Titikot yun. Ayan, click na. Ayan, may click na. Mahirap kasi gamitan mo na impact yan.
na-overtight yan. Nasira pa yung yan ang bagay si Shopee. Ay, Yan naman, sinubukan ko na start. Kung mapapansin mo yung gulong umiikot. Okay lang yun kasi yung sa clutch, yung damper doon, hindi siya makapasok. Kaya hindi pa sa damper. Kaya medyo nakaangat yung clutch. Pero mga 2-3 gamit yan, mawala na rin yung pag-ikot niya. Kung mapapansin nyo, pag nagbaklas kayo ng clutch, merong rubber doon na maliit. Yung pinapasukan ng clutch. Pakaangat ng ulo. Kasi nga, pinihit ko dahil merong tupi, hindi ko siya binalik sa tupi. Nilagay ko siya doon sa pabilog. Kaya medyo umangat yung clutch. Para mawawala rin yung pagkain. Babalikin niya ulit siya dati. Yan yung extension ko na rin yung filter. Tignan ko na kung mabuli. Medyo okay pa naman. Linis ko na rin ito. Linis ko na rin yung filter. Okay pa naman. Green pa. Linis ko na lang ulit. Linis ko na nakamit. Yan dito. Muna kong ikabit yung cover kasi mas nakikita mo yung lalagman ko. Muna ko nilagyan mo sa gitna para nakapos na ang papo paglili mo yung sumusulong muna kong tira. Pasit lang muna yun. Yan, ang papo yung tumili dyan. Hindi ko nagaano yung nipitan niya. 43 na. Kasi napakahirap. Ang galing hindi makapasok kasi yung clearance. Kasi yung clip na yun, dapat yung sinibabagay. Pero binago ko ulit yung nalagay ko sa original na yun. Sa babahan. Nilagay ko na yung cover ng filter. At susubukan ulit natin yung pakanda rin.